Anak, pasensya ka na kung ganito na ang kalagayan natin simula nang tanggalin ako sa trabaho. Tay naman, ayos lang po. Ang mahalaga, kumikita po tayo sa marangal na paraan. At tignan mo, Tay, nakakatulong pa tayo sa kalikasan, di ba? Hala, Tay! Tignan mo to, oh. Ang ganda! Oo nga, parang bago pa eh. Bakit tinapo naman agad? Buksan mo anak, tignan natin ing. Baka mamaya may laman pa. Ay anak, ang daming laman ng mga gamit sa loob. Baka hinahanap to ng may-ari. Subukan natin kontakin to. Mamang pulis, ayan po yung bag ko, hawak ng lalaki. Siya po ang kumuha. Pakikuha naman po at sana hulihin siya. Teka lang po, mamang pulis. Hindi po namin kinuha ang bag na to. Nakita lang po namin ito sa basurahan. Yan, dyan kayo magaling sa pagpapalusot pag nahuhuli kayo. Akin na nga yan. Nasaan ang pera at mga alahas ko dito? Saan ninyo tinago? Ma'am, wala po kaming kinuha dyan. Isasauli pa nga po sana namin to. Mamang pulis, pakihuli na nga yan. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sir, wag po, maawa po kayo sa amin. Hindi po kami magnanakaw, sir. Tay, wag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makalabas po kayo agad. Sige anak, mag-iingat ka ha. Teka, Tay, ano po yung nasa braso at mukha ninyo? Bakit may mga pasa po kayo? Eto ba anak? Wala ito. Nadulas lang ako kanina. Hindi ko kasi nakita yung daanan. Tay naman, magsabi po kayo, sinaktan po ba nila kayo para umamin na ikaw ang nagnakaw ng bag? Sige na anak, ako na ang bahala. Hintayin niyo ako, Tay. Gagawa ko ng paraan para makalaya agad kayo. Ma'am, parang awa niyo na po. Palayain niyo na po ang tatay ko. Wala po kaming kasalanan. Tandaan mo, makakalaya lang ang tatay mo pag naibalik niyo na ang ninakaw ninyo sa akin. Paano ko kaya matutulungan si tatay para makalabas? May CCTV kaya dun sa tambakan ng basura? Ikaw malas na pusa ka! Huwag kang babalik dito dahil sa'yo minamalas ako lagi, pati paninda ko ninanakaw mo pa! Ano yun? Parang may umiiyak na pusa. Teka Lola, huwag niyo po paluin! Ay ate, tama na po. Kawawa naman po siya. Kung ayaw niyo po sa kanya, baka pwedeng ampunin ko na lang po siya. Mas mabuti nang mawala na ang malas sa akin. Ilayo mo na yan para di makabalik sa akin. Kawawa ka naman, hinuhusgahan ka niya sa kulay mo eh. Hindi mo naman kasalanan maging ganyan ka. 'Di ba? Parang si tatay, wala naman siyang kasalanan. Pero dahil mahirap lang kami, hinusgahan na lang kami agad. Tara, uwi na tayo, nagugutom na ako. Dahil gabi kita nakuha, ipapangalan ko sa'yo, Eve. Welcome dito sa bahay namin, Eve. Tara. Sana may ulam pa. Kaninang tanghali pa kasi ako hindi kumakain. Ay, walang ulam, pero buti na lang may kanin. Asin na lang muna ang uulamin ko ngayon. Bakit inaabot mo, Ib, itong lagayan? Wow, ang galing mo naman, Ib. Ibig sabihin may kapangyarihan ka pala, May. Teka, ang bango. Nakakagutom lalo. Kain ka din, Ib. Eto, oh. O, di ba ang sarap at parang bagong luto pa. Bakit kaya pinagbibintangan ka nung babae kanina? Eh, kaya mo naman pala magbigay ng pagkain. Ay, nakong buhay to. Puro kamalasan. Lagi na lang talo. Aba! Eka, himala at mukhang masarap ang ulam natin ngayon. Naka-jackpot siguro kayo ngayon, ano? Nay, hindi po. Binigay lang po ito sa akin habang naglalakad pa uwi. Asus, asa na nga pala ang tatay mo? Nay, si tatay po pala, nakakulong, napagbintangang nagnakaw. Sinasabi ko na naka-jackpot eh. O, akin na. Alin po, Nay? Alin pa? Eh di yung akin. Nay, wala po talaga. Ayaw mo ako bigyan. Akin na nga tong mga to.
Bakit ayaw niya maniwala? Tapos kinuha niya pa yung pagkain. Kaunti pa lang nakakain ko. Pasensya ka na, Iba. Alam mo, mabuti at nakatago ka bago dumating si nanay. Ayaw pa naman niya sa mga pusa. Samahan mo muna ako, Eve. Hahanap tayo ng trabaho para makaipon pang piyansa kay tatay. Magandang umaga po, sir. Baka kailangan niyo po ng labandera ngayon. Kailangan ko lang po kasi ng pera. Ganun ba? Sakto sira yung washing machine namin. Kaso 300 lang maibabayad ko, ayos lang sa'yo? Opo, ayos lang po. O sige, tara na sa loob. O paano Ana? Ikaw na bahala dyan ha, sa loob na muna ako. Magsabi ka lang pag may kailangan ka. Sige po, sir. Kapagod. At ang sakit sa likod. Pero para kay tatay, kailangan ko tiisin to. Eve, anong ginagawa mo? Hala, naging malinis bigla at parang bago. Ang galing mo naman, Eve. Naawa ka siguro sa akin, ano? Halika nga dito, Eve. Alam mo, tiyak makakadami tayo ngayong araw ng kita. Naka 1.8 din ngayong araw. Hay, salamat sa'yo, Eve. Sige, tulog ka lang dyan ng mahimbing. Tingin ko napagod ka. Huwag mo akong kakagatin. Hindi ako masarap, buto-buto ako, oh. Tignan mo. Ay, mabuti naman at nagising ka, Eve. Muntikan na ako doon. Salamat talaga at nariyang ka. Tabibi muna kita. Sana makaipon agad kami ni Eve. Tara, Eve. Tulog na tayo. Diyan ka lang sa loob ng kumot ha, para di ka makita ni nanay. O ayan, panalo na to ah. Paano ba yan, Dolores? Talo ka na naman. May pera ka pa be? Oo nga, baka wala ka na pambayad sa amin ah. Ano ba naman yan? Akala ko panalo na ako. Hindi nyo naman siguro ako dinadaya, no? Paano ka naman namin dadayain? O siya, hintayin nyo ko, kukuha lang ako. Lalaro pa tayo. Naubos na naman pera ko. Paano naman kaya ako makakabawi sa mga bruhang yon? Ay oo nga pala. Naka-jackpot tong si Ana. Ma-check nga, baka may tinatago siya sa akin. Parang nasa labas ang nanay ni Ana at kinukuha ang pera niya. Masama ang ginagawa niya. Humanda ka. Kailangan kitang parusahan. Makakatagal ako sa sugal nito. Mabuti na lang at may pera si Ana. Hoy! Hold up to. Akin na yung hawak mo. Seryoso ba to, kuya? Mukha ba akong nagbibiro? Gusto mo ba masaktan? Ay, hindi po. Kuya, ayan na po. Huwag niyo lang po ako sasaktan. Bakit kaya puro na ako kamalasan? Hindi ko na pala kailangan kumilos. Kusa na ang karma ang humabol sa kanya. Ay teka, yung perang pinagtrabahoan pala namin ni Ana. Shoo! Shoo! Doon ka nga. Ang ingay mo, ang ingay mo. Hindi niya ata ako naririnig. Ang sabi ko, bitawan mo yan. Pera namin yan. Ayaw mo bitawan, ha? Halimaw! Yan buti naman at iniwan mo. Mabuti at nandyan ka lang, Eve. Hala, bakit nakabukas? Kinabahan ako. Akala ko nawala na. Pampiyansa pa naman ito ni tatay.
Dito ka muna, Ib, ha? Maliligo lang ako at dadalawin natin si tatay. Anak nang! Anong ginagawa mo dito? Pusa ka! Ano? Dito ka pa magkakalat ng tae mo? Ah, ayaw mong umalis, ha? Ib! Nasaan ka na, Ib? Hala, saan kaya nagpunta si Ib? Teka, bakit maingay si nanay? Akala mo hindi kita maaabutan, ha? Kailangan mo masaktan para di ka na bumalik dito. Akala mo hindi Halo, kita maaabutan, nakita ni nanay si Ib! Kailangan mo Teka, Nay, wag mo po hampasin! bumalik dito. Nay, wag po. Maawa po kayo sa kanya. At bakit? Sa'yo ba yan? Opo, hiningi ko po ito sa babae kasi naawa ako. Wala na nga tayong makain. Nagdagdag ka pa ng isang palamunin. Pasalamat si Nanay Dolores at dumating si Ana. Dahil kung hindi, baka naging baboy na siya ngayon. Nay, pasensya na po. Wag ko kayong mag-alala. Ako po maglilinis ng mga kalat at dumi niya. Sige, pagbibigyan kita. Pero pag may nakita ako kahit isang beses lang, itatapon ko yung pusa na yan. Huwag kang mag-alala, Ib. Hindi ko papayagang itapon ka ni nanay. Tara, puntahan na natin si tatay. Bilhan muna natin ng pagkain si tatay. Baka hindi na siya nakakakain ng masarap. Ate, pabili po nitong adobo tsaka tong gulay. Pabalot na lang po. Eto na po order nyo. Bayad ko po ate, oh. Salamat po. Aray, kumikirot na naman tong paa ko. Kailan kaya magbabago ang buhay ko? Ana, yung wallet mo nalaglag. Ana, balikan mo. Hindi na naman ako marinig. Bakit, Ib? Nagutom ka ba sa amoy ng pagkain? Hintay ka lang, mamaya sabay tayo nila tatay kakain. Ineng, mabuti naman at naabutan kita. Ang bilis mo maglakad. Parang kumirot lalo ang paa ko. Ito nga pala yung wallet mo. Nahulog dun sa karinderya. Ay hala, maraming salamat po. Mabuti at kayo po ang nakakuha. Manong, eto po oh. Ay, wag na Ineng. Itabi mo na yan. Baka kailanganin mo yan. Dito na ako. Dahil may mabuti kang kalooban, bibigyan kita ng munting regalo. Sana ay magustuhan mo ito. Anong nangyayari? Ay, parang may kakaiba akong nararamdaman. Ang lakas ko na ulit! Maraming salamat po at pinagaling niyo ako. Oy Mare, shot mo na yan para makabili pa ulit tayo. Huwag kang mag-alala, sagot ko na. Sige ba? Siya nga pala Mare, nakita ko si Ana may dalang itim na pusa. Alam mo bang mamahalin yun? Oh, talaga ba? Magkano naman? Mabilis yun sa 5,000. Aba, akalain mo yun. Buti naman, Ib, at nagustuhan ni tatay ang ulam na dinala ko. Malamang pati ikaw nagustuhan mo, ano? Oo, masarap nga, Ana. Kaso nabitin ako, konti lang binigay mo sa akin. Mukhang nag-enjoy ka nga. Good night, Ib. Dito ka lang, huwag kang lalabas ha. Bukas ng umaga maghahanap pa tayo ng trabaho. Good night din sa'yo, Ana. Mahal ka palang pusa ka ha? Yari ka sa akin ngayon. Nay, ano pong ginagawa nyo? Bakit kinukuha nyo si Ib? Ana, ibigay mo na sa akin yan. Bawal ang pusa dito sa bahay. Nay, akala ko okay na po kahapon. Ano po ba kailangan nyo para pumayag kayo na alagaan ko si Ib? Pera po ba? Oo, pera. Bakit? Meron ka pa ba? Bakit, Nay? Paano niyo po nalaman? May ginawa po ba kayo? Wala naman. O ano, may pera ka ba? Andyan po, Nay, sa drawer. Kunin niyo po. Basta ipangako niyo po na hindi niyo napakikialaman si Ib. Sige na, sige na. Paano kaya nagkakapera tong si Ana? Ay, hayaan ko na nga. Mahalaga nakikinabang ako.
Buti na lang, Ib, at nag-ingay ka. Kaso yung pera na inipon natin, wala na. Paano na si tatay? Miss na miss ko na siya. Sana makalabas na siya. Nakakainis na talaga tong nanay ni Ana. Humanda ka. May araw ka din. Huwag ka na umiyak, Ana. Gagawan ko to ng paraan. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo ngayon. Maaari mo ba akong matulungan? Lapastangan! Sino kang nangahas na pumasok sa teritoryo at tawagin ako? Hindi mo na ba ako maalala? Ngayon, naaalala mo na ba ako? Ikaw pala yan. Bakit naparito ka? Ano ang maipaglilingkod ko sa munti kong kaibigan? Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Gusto ko kasing tulungan yung tao na naging mabuti sa akin. Oo naman, kaibigan. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan ko ng mga ginto. Meron ka pa ba dyan? Yun ba? Eto na lang ang mero ako. Maraming salamat sa'yo, kaibigan. Babawi ako sa'yo sa susunod. Walang anuman. Sige na, baka maabutan ka ng umaga at madaming makakita sa'yo. Sana naman malaking tulong ito kay Ana at makalaya na ang tatay niya. Ib! Ib! Akala ko nawala ka na. Eh, ang sama ng panaginip ko. Teka, Ib. Saayo ba galing ang mga to? Meow! Totoo bang ginto to? Baka mamaya peke lang to, ha? Meow! Maraming salamat sa'yo, Ib. Dahil dito sa mga gintong to, makakalaya na si tatay. Walang anuman, Ana. Mabuti naman at napasaya kita. Itatago ko lang muna tong tatlo para makabili kami ni tatay pag uwi niya ng mga bagong damit at masasarap na pagkain. Sana naman sapat na tong isang gold bar para makalaya na si tatay. Diyan ka lang, Ib, ha? Mag-aasikaso lang ako. Sir, nandito po ako para po sana makalaya na ang tatay ko. May pang-settle na ba kayo para mai-atras ni Madam ang kaso niya? Eto po, sir. Pero hindi ko lang po sigurado kung sapat na to sa mga nawalang alahas na binibintang kay tatay. Teka, hinaan mo lang boses mo, huwag kang maingay. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan para makalaya ang tatay mo. Maraming salamat po. Sige na, hintayin mo na lang siya sa labas. Maya-maya mare-release na siya. Sige po, sir. Akalain mo yon, sinuwerte pa ako. Oy, ikaw, sabihin mo kay Emmanuel, ayusin niya ng mga gamit niya. Walang hiya yung mga yon. Inubos ang pera ko. Ang lalakas na nga mag-inom, pati ba naman sa pulutan. Kailangan ko pa naman ng pera mamaya at mag-swimming kami. Paano kaya to? Alam ko na. Mabuti naman at wala si Ana dito. Sigurado may pera na naman yun dito. Teka, walang laman. Hindi ako papayag. Ana, Tay, salamat naman at nakalabas na po kayo. salamat sa'yo, anak. Oo nga pala, anak. Paano ka nakaipon? At tignan mo, binigyan pa ako ng pera ni Chip. Pangkain daw natin. Naku, Tay, ikukwento ko sa'yo habang naglalakad tayo. Tara na. Nay, saan po kayo pupunta? Oo nga. Bakit may dala kang mga gamit? Kayong dalawang mag-ama, tigil-tigilan nyo na ako, ha? Ayoko na sa inyo, isawang-sawa na ako maghirap. Nay, wag naman po. Ikaw, wag mo nga akong matawag na nanay dahil hindi kita anak. Tahan na, anak. Alam ko naman po na hindi ko siya tunay na nanay eh. Pero naging mabait ako sa kanya. Hala, sinong nagnakaw ng mga ginto? Tatay, nawawala na po. Dito ko lang yun nilagay. Sumusobra ka na. Buti na lang hindi nila tinignan ng mga dala ko. Ano kaya ang pakiramdam ng buhay mayaman? Hindi na ako makapaghintay. Sumusobra ka na. Kailangan na kitang parusahan para ikaw ay matuto.
to? Bakit naging baboy ramo ako? Teka, hindi pwede to. Baka hulihin nila ako dito. Oy pare, tignan nyo, may pulutan na dumating. Tara, hulihin na natin to. Tulong! Tay, pasensya na po kayo kung hindi ko po naitago ng maayos yung mga ginto. Okay lang yan anak, kung para sa atin talaga. Paano anak, alis na muna ako. Pupunta lang ako sa palengke para bumili ng pagkain natin. Sige po, ingat kayo, Tay. Teka, Emmanuel, saan ka pupunta? Ikaw pala, Aling Puring. Bakit po? Asa na si Dolores? Kailangan niya na bayaran mga utang niya sa akin. Pinagbigyan ko na siya ng ilang linggo. Ha? Utang? Teka, wala siyang sinasabi sa amin at kahit kailan hindi siya gumagastos dito sa bahay. Labas na ako dyan. Hindi ko problema kung hindi kayo nag-uusap. Ang gusto ko, ibalik niya ang pera ko. Asa na siya? Aling Puring, wala na po dito si nanay. Iniwanan niya na po kami kahapon lang. Pwes kayo ang kailangang magbayad dahil ginamit niyang collateral itong bahay at lupa ninyo. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Pag di kayo nakabayad, magpaalam na kayo dito sa tinitirhan nyo. Tay, paano na po yan? May naiwan palang malaking utang si nanay. Hayaan mo anak, gagawan ko ng paraan. Ana, wag na kayo malungkot ni Tatay Emmanuel. Tara dito, sundan niyo ako. Bilis! Eve, ano yun? Tay, mukhang pinapasunod tayo ni Eve. Ano kaya yun anak? Tay, bakit kaya naguhukay si Ib? Ay anak, baka dudumi lang yan. Di ba ganyan naman sila? Wait lang, Tay, parang may nakita ako. Hala, Tay, paano nangyari na napunta to dito? Impossible naman, tinago yan ni Ib. Ang bigat niyan. Oo nga po, Tay. Maraming salamat sa iyo, Ib, ha? At tinuro mo sa amin kung nasaan ito. Napakaswerte naman natin anak sa pusa na yan. Buti na lang at inuwi mo siya dito sa atin. Mababayaran na natin si Aling Puring, Tay. Oo nga anak, tara, ibenta na natin yan. Kainis, kanina pa nangangati likod ko, hindi ko makamot-kamot. Tapos ang baho pa, amoy kanin baboy. Teka, parang may sumusunod sa likod ko. Wah! Tulong! Bumibili ginto, pilak, namumulaklak. Lapit lang kayo. Tay, may bumibili ng ginto. Nako anak, wag tayo dyan. Parang hindi mapagkakatiwalaan yung itsura niya. Oo nga po, Tay. Alam naman po natin na masama manghusga, pero parang iba po kasi ang pakiramdam ko. Tara anak, hanap pa tayo doon. Hoy, ikaw na naman! Ikaw na naman! Akala mo ba hindi ka namin makikita? Hindi ka na makakapangloko pa ulit. Hulihin na yan, hindi pwede. Nasaan na ang mga ginto ko? Magandang umaga po, ma'am at sir. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ma'am, magbebenta po sana kami ng ginto. Sige po, sir. Pakilagay na lang po dito. Aba, ang swerte nyo naman po. Wait lang sir ha, i-check ko lang po itong mga gold bars. Pre, parang papaldo tayo ngayong araw sa 2 yan. Kaso pre, parang iba pakiramdam ko ngayong araw eh. Eve, ano ginagawa mo? Huwag ka dyan. Ayos lang po yan, ma'am. Teka, parang pamilyar yung amoy nung lalaki na nasa labas, ha? May binabalak ata siya kila Ana. Ay pusa, sabi ko na nga ba, kaya parang iba pakiramdam ko. Pre, ayoko na. Huwag na natin ituloy, halimaw yung alaga nila. Ikaw pala yung hold-upper nakaraan. Sige, subukan mo lang gawa ng masama sila Ana, makakatikim ka sa akin. Anong pinagsasabi mo? Basta bahala ka na sa buhay mo. Teka, hintayin mo ko. Grabe, Tay. Sobrang mahal pala ng gold bar. Oo nga anak, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong halaga. Tara na anak, uwi na tayo. Baka mamaya may nakakita sa atin na may dalang ganito kadaming pera. Tara na, Tay. Aba, teka, Emmanuel, saan kayo pupunta ha? Tatakas kayo no? Anong pinagsasabi mo, Aling Marta? Akala
Akala nyo ba hindi kakalat ang balita na pinapalayas na kayo ni Doña Puring? Kaya nga bit-bit nyo na yung mga gamit nyo para tumakas, di ba? Ano? Nahuli ko kayo, no? Hindi naman kami tatakas. Huwag kang mag-alala, mamaya babayaran ko. Pauwi na nga kami sa bahay, oh. Siguraduhin mo lang, Emmanuel. Ipopost ko mukha niyong mag-ama sa Facebook pag di ka nagbayad. Good night, Ib. Napagod ako ngayong araw. Bukas ng umaga mamimili naman tayo ng masasarap na pagkain. Di ba yun gusto mo? Ayaw mo ako samahan, ha? Mas maganda, masolo ko tuloy ngayon ng mga pera. Ay nako, hindi ako makatulog dahil sa lalaki sa labas ang ingay-ingay. Hindi na lang sa kanila tumambay. Buti na lang dalawa lang sila dito sa bahay. Mas madali ko tong mapapasok ng walang problema. Shh! Tumahimik ka. Doon ka nga sa malayo, kuya. Huwag ka dito sa bahay namin. Malapit na ako mainis sa'yo. Hindi ako makatulog. Ay, ang ingay mo! Baka magising sila dahil sa'yo! Aray ko, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Hindi kita mapapatawad. Teka, anong nangyayari sa katawan ko ako? Wow! Ano to? Bakit ako bigla naging palaka? Yung pusa ata ang may gawa nito. Dapat pala naniwala ako kay Joshua. Ang taong nananakit at nag-iisip ng masama sa kapwa ay nararapat lang na parusahan para matuto. Ano yun? Bakit parang may sumigaw na malakas na boses ng lalaki? Saan kaya nanggaling yun? Nandiyan ka pala, Eve. Anong ginagawa mo dito? Teka, wag mong paglaruan yung palaka. Pasok na tayo sa loob. Ang lamig dito sa labas. Tay, ang ganda po ng gising ko. Bakit naman, anak? Tignan mo naman, Tay. Etong nasa lamesa. Ngayon lang po tayo nakakain ng ganito kadami sa almusal. Oo nga, anak. Kaya laking pasasalamat ko rin kay Ib. Tignan mo, Tay, oh, parang nagustuhan ni Eve yung pasalubong mo. Gustong gusto ko, Ana. Ang sarap. Mabuti naman at mukhang sarap na sarap ka, Ib. Oo nga pala, Tay. Gusto niyo po ba lumipat na tayo ng bahay? Huwag na kaya, anak. Iparenovate na lang natin to kasi nandito sa lugar na to yung mga alaala natin ng nanay mo. Sige po, kayo pong bahala, Tay. Gusto mo pa, Ib? Ang sarap talaga. Sa susunod, dadalhan ko Eto. si Inay at Itay nito. Hay nako, Maring Tess. Mabuti na lang nakabayad sa akin yan bago pa napalayas ni Doña Puring. Alam mo, madami pa silang inutangan. Malamang tatakbuhan na nila yan. Tama ka dyan, Maring Tess. Sana naman yung susunod nating kapitbahay, yummy at mayaman. Oo nga, gusto ko rin yan. Gutom na ako, hindi ako nabubusog sa mga prutas na bulok. Wah! Yak! Palaka ka dire. Hays, buti na lang tumakbo yung baboy damo. Kinabahan ako. Akala ko katapusan ko na. Sigurado matutuwa sila lola at lolo mo pag nakita ka nila. Anak, sa tagal ba naman natin di nakadalaw sa kanila? Oo nga po, Tay. Ang mahal kasi ng pamasahe at hirap pa tayo makaipon. Miss ko na rin sila, Tay. Sana okay lang sila. Ang ganda ng tanawin dito. Oo nga, sariwang hangin pa. Tabi! Tumabi kayo dyan kung ayaw nyo masaktan. Tay, saan kaya galing yung lalaki? Bakit nagmamadali? Hayaan mo na, anak. Baka may palaro malapit dito. Inay, namiss ko po kayo. Namiss ko din kayo, anak. Hello po, Lola. Namiss ko din po kayo. Aba, Apo, may bitbit ka pang alaga, ah. Lola, siya po pala si Ib. Hello sa ayo, bantayan mo sila ha. Tara, kain muna kayo. Sige po, inay, at marami din po akong ikukwento sa inyo. Wisit na buhay to. Kahit dito ba naman sa bundok, hindi pa rin nawawala ng magnanakaw.
Teka lang, Tay. Ano po ba nangyari? Lagi na lang ako nawawalan ng alaga. Nakaraan mga manok, ngayon naman baboy. Mahuli-huli ko lang talaga yung lintik na yon. Ay, wag nyo na po isipin yon. Papalitan ko na lang po, ako na ang bahala. Tara sa loob. Kaya pala may pamilyar na amoy dito. Yung lalaki kanina na nakasalubong namin, ang nagnakaw ng baboy ni Lolo Tonyo. Sububukan mo lang bumalik dito, makikita mo ang hinahanap mo. Naubos ko na pala, teka hihingi pa ako kay Ana. Birthday ko bukas. Kailangan ko ng panghanda. Buti na lang may libre dito. Kailangan ko ng mas malaki para mas madami maluto. Sakto na ito! Anong nangyayari? Bakit umiilaw tong baboy? Bulaga! Gulat ka, no? Aswang! Huwag kang lalapit sa akin! Mabango ba ang mga dumi ng hayop? Hahaha! Pag bumalik ka pa dito, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Excited na ako makita yung may-ari ng bahay. Tanungin natin si Pogi kung malapit na matapos. Pogi, nakita mo na ba ang may-ari niyang bahay? Ay, hindi pa po, Manang. Ay! Bastos ka! Lumayas ka nga dito! Grabe naman yung lalaki na yun, Mare. Hindi marunong tumingin ng ganda, no? Sinabi mo pa, Mareng Tess. Salamat po at walang nawala sa mga alaga ko. Hindi pa naman ako makatulong kagabi. Tay, pauwi na po kami. Eto po pala, buksan nyo po mamaya pag alis namin para po sa inyo to. Mag-ingat kayo anak ha. Sana pagpalain pa kayo at huwag kayong makakalimot na tumulong sa inyong kapwa. Maring Tess, tignan mo ang ganda ng bahay, parang pang subdivision na yung itsura. Bakit kaya dito pa nagpatayo yan? Ay naku Mare, baka gusto talbugan yung bahay mo. Ayos lang naman yon, basta magiging close kami. Aling Marta, Aling Tess, punta po kayo mamaya ha, may konting salo-salo po kami dito sa bahay. Sige ba Ana, asahan ko po kayo, salamat. Mare, bakit ganito? Hindi ko rin alam. Sila pa rin pala ang may-ari nitong lupa, tapos may maganda bahay pa. Ay, di ba nakulong si Emmanuel kasi nagnakaw daw? Aba, oo nga no. Baka malaking halaga yung nakuha nila. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang malalamangan nila agad ako. Humanda sila. Ibabalik ko sila sa pinanggalingan nila. Ano ba tong pinasuot mo sa akin, anak? Hindi ako sanay dito. Minsan lang naman, atay. Tsaka bagay naman po sa inyo, oh. Teka lang anak ha, andyan na yung mga bisita natin. Maraming salamat po sir sa pag-imbita sa amin para sa house blessing niyo po. Maraming salamat din engineer sa pagpunta. Siya nga pala, engineer. Ang ganda ng gawa ninyo sa bahay at natapos nyo pa sa tinakdang araw. Dahil dyan, may bonus kayo sa akin. Ikaw na bahala magbigay sa mga gumawa. Tiwala naman ako sa iyo. Masarap ang ulam natin ngayong gabi. Habulin na natin agad to. Pagod na ako kakatakbo. Ang dami gustong humabol sa akin. Takot na ako lumabas. Hanggang kailan ako magiging ganito? Parusa ba sa akin to dahil hindi ako naging mabuting tao? Sana mapapatawad nila ako sa mga nagawa kong kasalanan. Pinapangako ko magbabago na ako ng ugali. Maraming salamat po. At naibalik na ako sa dati. Kailangan ko napuntahan sila Ana at Emmanuel. Wow, ang daming masasarap na pagkain. Tapos ang bango pa. Nagugutom na naman tuloy ako. Kaso parang tumataba na ako. Paano na ang diet ko? Ay, bahala na. Tawagin ko nga si Ana para bigyan ako. Mare, tignan mo ang sasarap ng mga pagkain nila at ang dami pang pagpipilian. Masarap ba? Eto, papasarapin pa natin lalo. Ewan ko lang kung hindi sila masira dito sa lugar natin. Teka lang, Mare, kukuha muna ako bago mo lagyan. Ikaw pala, Eve. Ano yun? May gusto ka bang sabihin sa akin?
Naaamoy mo ba yung mga pagkain sa labas? Gusto mo ba yun, Ib? Oo, Ana. Gusto ko lahat ng nandun sa labas. Nagsawa na ako sa treats. Tara na, please. O, sige na nga. Tara na. Bigyan na kita. Maring Tess, panoorin natin kung paano sila unti-unting magalit kila Emmanuel. Tara Mare, kumain muna tayo habang naghihintay. Teka, ang sakit ng tiyan ko, parang nangihina ako. Wait lang ha, papasok lang ako sa loob. Boss Emmanuel. Ayan na Mare, nagsisimula na. Kinabahan nga ako, akala ko babagsak na siya sa akin. Pero Mare, napansin mo ba, wala ang kalasa-lasa yung mga pagkain. Ang dami nga, pero wala namang lasa. Kaya nga Mare, sino kaya nagluto nito? Ay, ubos na sayo? Oo, kukuha pa sana ako, kaso nalagyan mo na yung mga ulam, di ba? Woo! Success! Mukhang hindi ako natunawan sa kinain kong champurado kaninang umaga. Ang sasarap pa naman ng pagkain. Mamaya na nga lang ako kakain. Ano ba yan? Akala ko gumana na, Mare. Ako nga rin, Mare. Ib, huwag ka Ano maingay. gusto mo dyan? Ayan na si Ana. Teka, Ana. Parang may mali. Hindi naman ganito ang amoy ng mga pagkain kanina bago ako pumasok. Teka nga. Sinasabi ko na nga ba, ang sama naman ng taong gumawa nito. Diyan ka muna. Kuha lang ako ng mga plato. Huwag mo gagalawin yung mga pagkain, ha? Kailangan may gawin ako para walang makakain ng mga ito. Teka, alam ko na. Hoy, pusa ka! Anak ka nang! Tignan mo, ginawa mo, nagsayang ka ng mga pagkain! Kanino ba to? Bakit may naligaw ditong pusa? Peste talaga tong mga pusa na to! Dapat dito hinahampas! Wag po, Aling Marta! Alaga namin yan! Ganun ba? Tinapon niya kasi yung mga pagkain. Ayos lang po. Meron pa po sa loob. Mabuti at natapon ko ang mga may lason. Kaso sino kaya ang gumawa nun? Ay nako, pesting pusa yan, tinumba pa yung mga pagkain. Paano na yung plano natin nito? Eve, bakit tinumba mo yung mga tray pero hindi ka naman kumain ng pagkain? Hala, anong nangyari? Bakit namatay yung ibon pagkakain? Naramdaman mo bang may mali sa mga pagkain? Maring Tess, mukhang kailangan na natin umalis. Baka mapagbintangan pa tayo. Oo nga, Mare, wag na tayo magpaalam. Tara na. Salamat sa'yo, Eve. Marami kang naligtas na tao. May naglason kaya sa pagkain, kailangan malaman ni tatay to. O anak, bakit parang nagmamadali ka? Tay, yung mga pagkain sa labas, parang may naglagay ng lason. Bakit naman nila gagawin yun? Wala naman tayong kaaway o inaapi ng mga tao. Kaya nga po, Tay eh. Parang may naiinggit sa pagyaman at pagganda ng buhay nila, Ana. Ganito ba talaga ang mga tao? Tara anak, kailangan natin paimbestigahan kung may lason ngang nilagay sa mga pagkain. Nasaan na ang bahay namin? At kaninong bahay kaya to? Pinalayas na ba sila Ana at Emmanuel ni Doña Puring dahil sa utang na iniwan ko? Saan ko na kaya sila makikita nito? Paano na ako makakahingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan sa kanila? Tara, Eve. Bili tayo ng favorite mo. Ana, ikaw na ba yan? Nanay Dolores? Opo, ako po ito. Teka, ano po nangyari sa inyo? Bakit parang ang dumi-dumi niyo po, Nay? Ana, anak, sana mapatawad mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo ng tatay mo. Haamin na ako sa iyo, anak. Kumukuha ako ng pera sa drawer mo at pati yung ginto, ako rin ang kumuha. Pero Nay, hindi naman ako nawalan. Dahil doon pinarusahan ako. Hindi ko alam kung sino ang may gawa sa akin pero natuto na ako, anak. Maniwala ka, nagbago na ako. Emmanuel, sana mapatawad niyo ako. Kahit hindi niyo na ako patirahin dito, ayos lang sa akin. Mahalaga ay napatawad niyo na ako. Ana, ikaw, anong desisyon mo? Tay,
Okay lang po sa akin. Naging mabait naman po si nanay sa akin nung maliit pa ako. Sana bumalik yung dating ikaw, Nay. Oo anak, maraming salamat. At binigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Nay, tara na po sa loob. Mag-ayos po kayo. At mamimili tayo ng damit nyo. Maraming salamat dito anak ha. Walang anuman po, Nay. Basta po para sa inyo. Tignan mo yan, Maring Tess, nakaangat lang, todo paganda at forma na ng suot. Kaya nga, Mare. Teka lang, anak, di ko gusto yung narinig ko dito sa dalawang Marites na to, sumosobra na sila. Nay, wag na po kaya. Hintayin mo ako, pagsasabihan ko lang yung dalawa. Parang may pamilyar akong naaamoy sa dalawang to. Parang amoy nung nilagay sa mga pagkain. Hoy, kayong dalawang Marites, tigil-tigilan ninyo si Ana ha? Wala kayong pake kung magpaganda siya. Siguro naiinggit kayo, no? Bakit naman kami maiinggit? Maganda at may pera din kami, no? Tara na nga, Mare. Ang sasama ng ugali nyo, tumigil na kayo habang hindi pa huli ang lahat. At kung ayaw nyong maging baboy, kayo din! Nay, salamat po sa pagtanggol sa akin. Hayaan mo, anak. Simula ngayon, di ko hahayaang may mang-api sa ayo. Mapuntahan nga yung dalawa kanina para masigurado ko kung sila nga ang may gawa nun sa pagkain. Dahil sa kanila, hindi tuloy ako nakakain. Ang dami pa namang masasarap na pagkain doon. Teka, parang may nakatingin sa akin. Sino ka? Ako po ito, mahal na prinsipe, si Ginger. Natatandaan niyo pa po ba ako? Ginger, anong ginagawa mo dito? 'Di ba sinabi ko na sa inyo na wag niyo na akong pakialaman sa gusto kong gawin? Mahal na prinsipe, pinapatawag na po kayo ng mahal na hari para sa seremonya ng inyong kaarawan. Mahal na prinsipe, makakatulong po ang seremonyang ito para mas lalo pang lumakas ang inyong kapangyarihan at ang inyong pisikal na katawan. Tapos ano? Gagawin nila akong hari. Sinabi ko na, ayokong makulong lang sa palasyo at mamahala ng kaharian. Ang gusto ko, kapayapaan. Kaya nga sinuko ko na sa kapatid ko ang susunod na pagiging hari. Ang ingay naman itong dalawang pusang to. Doon nga kayo mag-away sa malayo, may natutulog dito. Patawad po, mahal na prinsipe, sapagkat kailangan ko itong gawin para rin sa inyong kapakanan. Hindi! Ayoko! Pakawalan mo ako! Ginger! Teka, tama ba yung nakita ko? O lasing lang ako? Pusa magkakapakpag! Impossible! Ang lakas talaga ng tama nitong alak. Mabuti pang matulog na ako, baka nasosobrahan na ako. Ikaw pala, Ginger. Mabuti at nahanap mo na ang mahal na prinsipe. Oo, Whitey. Kaso kailangan ko daanin sa ganitong paraan. Sige na, tumuloy na kayo. Maiintindihan naman ng mahal na hari at reyna kung bakit kailangan mong gawin yan. Sige, maraming salamat. Eve, nasan ka na? Kanina pa kita hinahanap. 1 AM na, hindi ka pa kumakain. Magpakita ka na, please. Anak, anong nangyari? Bakit hinahanap mo si Eve? Hindi pa ba siya bumabalik? Hindi pa nga po, Tay. Nag-aalala na rin ako. 5 oras na siyang hindi umuuwi. Hindi kaya iniwan niya na tayo, Tay? Kasi natulungan niya na tayo at maganda na ang buhay natin. Hindi natin sigurado, anak. Pero teka, nasaan si nanay mo? Sana naman wala siyang masamang ginawa. Konting tiis na lang po, mahal na prinsipe. Malapit na tayo sa Kastilyo. Mahal na hari, natagpuan ko na po ang mahal na prinsipe. Maligayang pagbabalik, anak ko. Ngayon, masisimulan na natin ang ritual upang ikaw ay maging ganap ng hari. Kaso ama, ayaw ko po maging hari. Kailangan ko nang bumalik sa lupa. Baka nag-aalala na sa akin ng kaibigan ko. Tumigil ka! Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga tao dahil gagamitin ka lang nila.
Mahal na Hari, hindi po ganun ang kaibigan kong si Ana. Hindi po siya humihiling ng kung ano sa akin. Sa katunayan nga po, hindi niya alam na pinoprotektahan at tinutulungan ko siya. Ginger, makakaalis ka na. Masusunod po, mahal na Hari. Anak, hindi ka ba masaya dito sa palasyo? Kasama kami? Mas masaya naman po, kaso, Inay, gusto ko pa po muna. Ma-enjoy ang buhay ko bago ako mabigyan ng mabigat na responsibilidad. Anak, makakapunta ka lang muli sa mundo ng mga tao kapag naipasa mo na ang pagsusulit ng iyong maestro. Kaso, Inay, paano po yun? Matagal pa yun bago ko matapos. Inay, may pasalubong po pala ako sa inyo. Sana po ay magugustuhan ninyo ito. Ano ito, anak? Tikman niyo po, Inay. Sobrang sarap po niyan. Kaso, yan na lang po ang natitira sa akin. Hala, anak, anong lasa to? Bakit kakaiba? Sobrang sarap. Ngayon lang ako nakatikim nito. Sabi ko sa'yo, Nay eh. Anak, bilhan mo ako ng marami nito. Magkano ba ang kailangan mo, anak? Sapat na ba ang mga ito? Opo, Inay. Sobra-sobra na po. Kaso paano po ako makakapunta? Di ba po pinagbabawalan ako ng amang hari? Alam ko na, anak, sa susunod na araw, ito ang plano natin. Sige po, Inang Reyna. Maganda po yun. Nay, tao po, Nay. O anak, bakit? Kanina ka pa ba kumakatok? Nay, nakita niyo po ba si Eve? Kanina pa po kasi siya nawawala. Nag-aalala na po ako. Baka may nangyari na sa kanya. Yung itim na pusa ba, anak? Kung huling nakita ko siya, anak sa labas ng gate. Totoo ba yan, Dolores? Oo naman, Emmanuel. Nagbago na talaga ako. Hindi na ako yung tulad ng dati. Maniwala kayo sa akin, Ana. Opo, Nay. Ramdam ko naman po. Nagsasabi kayo ng totoo. Sige na anak, matulog na tayo. Baka bukas nandito na si Eve. Ano, ayaw nyo talaga? 15 per kilo, kuhain ko lahat yan. Lumayas ka nga dito, baka kung ano pa magawa namin sa'yo. Pare, paano na to? Sobrang baba ng bentahan ng mga gulay, tapos ang mahal pa ng krudo. Luging-lugi na tayo. Kaya nga mauuwi sa wala ang pinagpaguran natin. Sandali lang, ipapaalam ko na kay Boss Emmanuel. Hello, Fredo. Bakit napatawag ka? Hey, boss, paano po kaya to? Mukhang lugi tayo ngayon. Binabarat po ng lagpas kalahati ng presyo yung mga gulay natin. Grabe talaga yung mga tao na yan. Masyadong mapangsamantala sa kapwa nila. Oo nga po, ano plano natin, boss? Gawin na lang po ba natin tong pataba sa mga lupa? Kung kayo na bahala yung iba, ipamigay nyo na lang kung may manghihingi. Huwag kayong mag-alala, akong bahala sa inyo. Yehey! Boss, maraming salamat po. Sige po, boss, salamat po. Malaking tulong po talaga kayo sa amin. Baka may napansin po kayong pusa. Pa-contact na lang po ako. Maraming salamat po. Teka, nakita ko yung pusa mo na yung kagabi doon sa may kanto. Talaga po? Nandun pa po ba siya? Wala na eh, kasi kinuha siya nung orange na pusa na may pakpak. Tapos lumipad na silang dalawa, nagulat nga ako. Anak, tara na. Lasing lang yan. Huwag kang maniwala dyan. Nasaan na reward ko? Totoo yung sinabi ko. Ano ba to pang-alak na naging bato pa? Ana, pauwi na ako. Sana nasa maayos ka lang. Hintayin mo ako, Ana! Sana naman walang nangyaring masama kay Eve. Miss na miss ko na siya. Hello, Ana. Pasensya na kung bigla akong nawala. Na-miss din kita, Ana. Eve! Ikaw ba yan, Eve? San ka ba nanggaling kung san-saan kita hinanap? Bakit, Eve? Ano yun? Ah, na-miss mo siguro yung pagkain mo, ano? Wow! Ang dami nito, Eve! Ah, gusto mo bumili tayo ng madami niyan? Sige, mag-stock tayo bukas. Parang iba ang kutob ko sa lalaking ito ah.
Subukan mo lang may gawing hindi maganda. Lagot ka sa akin. Kinabahan ako dun, Eve, pero buti na lang wala siyang ginawang masama sa atin. Akala mo makakatakas ka sa akin. Teka, ano to? Bakit parang may kumapit sa paa ko pero wala akong makita? Wah! Ang engot naman itong snatcher na to, nadapa pa. Tapos ngayon naman gumagapang paatras. Lakas ng tama mo. Bakit nandito ulit ako? Ikaw ba ang may gawa nito? Engkanto ka siguro, sayo na to, ayoko na. Pambili ng pagkain namin ng Inang Reyna yan. Balak mo pang kuhain, ha? Ang mabuti na lang at sumama ako kay Ana. Kung di malalagot ako sa Inang Reyna, baka hindi na ako payagan bumalik dito. Maraming salamat sa'yo, Eve, ha? Alam ko may ginawa ka, kaya biglang bumalik yung lalaki dito. Uy, Marie Dolores, ikaw ba yan? Muntik na kita hindi makilala, ah. Gulat ka ba, Mare? Yan ka nga mo, Mare, niya. Iba talaga pag yumayaman na, lalo nag-blooming. Ano, balik sa dating gawi? Sagot mo na ha, madami ka na namang pera. Sakto, may dala ka ng pulutan. Tay, anong oras na po? Wala pa rin po si nanay. Sabi niya bibili lang siya sa palengke. Ano, Mare, masakit ba ulo mo? Tara, sundan na agad natin yan ng beer para mawala. Loko ka talaga, Mare. Teka, nasan yung mga alahas ko? Bakit parang nawawala? Tininabi mo ba, Mare? Ha? Ha? Nagbibiro ka ba, Mare? Nako, wag kang ganyan, ha? Bakit, Mare? Ano ba nangyari kagabi? Aba, pinagyabang mo na madami ka pang alahas at ginto. Kaya pinamigay mo sa amin yung dala mo. Ay, ganun ba? Sige, hayaan mo na. Hala, umaga na pala. Yari ako kila Emmanuel. Alam pa naman nila nagbago na ako. Oh, sige na, alis na ako. Bahala ka na dyan maglinis, ha? Anak, may kukunin lang ako ha. Hintayin mo ako bago tayo mag-report sa pulis. Sige po, Tay. Ana, anak, pasensya ka na at ngayon lang ako nakauwi. Takot na takot kasi ako. Nay, bakit po? Ano nangyari? Eh kasi anak, nung pauwi ako may mga lalaking sumusunod sa akin tapos bigla akong hinarangan. Kinuha nila yung mga alahas at pera ko. Pero bakit ngayon lang po kayo umuwi, Nay? Natakot kasi ako anak, baka sundan pa ako. Kaya dun muna ako tumuloy sa kumari ko. Naku, Nay, kawawa naman po kayo. Nasaktan po ba kayo? Hindi naman, anak. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na. Hindi na namin kailangan dumaan ng police station para mag-report sa'yo. Total, nandito ka na rin. Aalis na muna kami ni Ana at may lakad pa kami yan. Sige, Emmanuel. Ingat kayo. Dito na po kami, Nay. Mabuti na lang at nakaisip ako ng palusot. Sakto, wala sila. Mahanap nga kung nasan yung mga ginto. Parang may iba akong naaamoy kay Nanay Dolores. Ang sakit-sakit sa ilong, ano kaya yun? Sana malapit na matapos yung pinapagawa nating bakasyonan, anak. Sana nga po, Tay, para makalanghap tayo ng sariwang hangin. Nagdala na rin pala ako, nak, ng pera para lalong sipagin yung mga gumagawa. Sige po, Tay, para tulong na rin natin sa kanila. Ang ganda talaga dito, Tay. Presko at payapa. Pero bakit parang ang tagal nilang gawin yung bahay, Tay? Kaya nga anak, nagtataka din ako. Boss, magandang hapon po. Pasensya na po pala kung ito pa lang ang natatapos. Ganito po kasi, boss. Bigla-bigla po kasi kaming nagkakasakit. O kaya naman ay mababagsakan ng kung ano-ano. Akala nyo hindi ko kayo gagantihan sa ginawa nyo sa tirahan namin? Dahil sa inyo ang asawa ko ay nasaktan. Matatapos nyo nga ang bahay na yan pero pinapangako ko, ang taong titira dyan ay magdudusa. Ah, ganun ba? Kawawa naman yung mga nagkasakit at nasugatan. Mamaya may iaabot ako sa'yo. Ikaw na lang magbigay dun sa mga naapektuhan, ha? Sige po, boss.
Tay, bakit kaya sila nagkakasakit at madalas daw magkaroon ng aksidente? Hindi ko rin alam, anak. Pero may kakilala ako, mahingian natin ng tulong. Kaibigan, narinig ko ang sinabi mo kanina. Anong kaibigan? Hindi kita kaibigan at hindi kita kilala. Hindi natin kailangan mag-away. Lahat ng bagay na dadaan sa magandang usapan. Hala, Tay, bakit bigla na lang umulan? Ganito talaga, anak, sa bundok pa, bago-bago. Tara, silong muna tayo doon. Ikaw pala yung hawak ng babae kanina. Kasama ka pala niyang taong sumira ng tahanan namin. Mga amo ko sila. Kung ganun, ikaw ang una kong parurusahan para maramdaman nila ang sakit na naramdaman ko. Etong para sa'yo, tanggapin mo! Tapos ka na. Ako naman. Patawad kung hindi ko kayo agad nakilala. Pero anong ginagawa nyo sa lupa, di ba? Dapat kayo ay nasa itaas lamang. Hala, Tay, si Eve pala nawala. Saan na kaya siya pumunta? Takot pa naman ng mga pusa sa ulan. Ano ba tong nangyayari, Tay? Tignan mo, ngayon naman biglang init. Normal pa ba ito? Kaya nga, anak Wala lang. Gusto ko lang dito dahil malaya ako at masasarap ang pagkain. Ganun po ba? Alam ko po may kakayahan kayo magpagaling. Sana po ay matulungan ninyo ang asawa ko. Yun nga ang sasabihin ko sa'yo kanina, kaso mainit ang ulo mo. Hays, tara na nga. Ito ang asawa ko. Nabagsakan ng puno ang likod niya, kaya nahihirapan siyang tumayo at maglakad. Mahal ko, sino yan? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Gagaling ka na. Patawad kung nasaktan ka habang ginagawa ang bahay ng amo ko. Sana ay hindi kayo magtanim ng galit sa kanila. Pagagalingin na kita. Maraming salamat, kaibigan. Paano alis na ako? Baka hinahanap na ako ng amo ko. Eve, nasaan ka na? Magpakita ka na. Buti naman nagpakita ka na, Eve, at maggagabi na. Tara, umuwi na tayo at nagugutom na rin ako. Ako rin po, Tay. Tara na. Buti na lang at napaghandaan ko ng ilang araw to na wala sila, pati na rin yung pusang itim. Dahil pakiramdam ko, hindi lang yun basta pusa. May pa-vault-vault ka pa ngayon, ha? Dati drawer ka lang, pero kahit ano pang gawin mo, walang makakalusot kay Dolores. Eto na ang sagot sa masarap na buhay na inaasam ko. Makakahanap na ako ng bagong Bebe Loves na mas bata at yummy. Bye-bye! Ano kaya ang magandang gawin sa'yo? Siguradong matutuwa ang lola ko nito at makakapagpatayo na siya ng magandang resort pang-akit sa mga tao sa bundok. Tumigil ka kung sino ka man! Kanina ka pa, ha? Hindi mo ba alam apo ako ni Lola Wanda? Ikaw pala yan, Dolores, patawad. Huwag mo sana ako isusumbong sa lola mo, ha? Aalis na ako. Sige na, layas na. Ano ba? Bakit sumusunod ka pa rin? Teka, bakit nandito ka? Ibalik mo ang mga ginto at perang kinuha mo kung ayang mong muli kitang parusahan. Aba, sinasabi ko na nga ba, hindi ka lang basta pusa. Nakakapagsalita ka rin. Tama nga si Lola Wanda. Dahil siguro sa'yo kaya gumanda ang buhay nila Ana, no? Kaya pala biglang yaman nila Ana, ha? Ano? Ibabalik mo ba ang mga kinuha mo o hindi sumagot ka? Paano kung ayoko? Ganun ha? Ayaw mo talaga. Itong para sa'yo. Galing ko mag-acting, no? Akala mo mauulit mo pa yung ginawa mo sa akin nakaraan. Nagkakamali ka dyan, Mingming. Anong nangyari? Bakit parang bumalik sa akin ang dapat na gagawin ko sa kanya? Effective ang binigay mo sa akin, Lola Wanda. Maraming salamat. Dahil dyan, ibibigay kong regalo sa iyo tong pusa. Hala, Tay, yung painting po ni Eve, bakit nawala? May kumuha kaya nun? Teka, i-check ko yung CCTV.
Saan kaya nagpunta yung iniwan kong bantay ng bahay nila Ana? Aalis lang yun kapag may taong pumasok at gumawa ng masama dito. Siguro sinundan niya yung pumasok dito sa bahay. Hihintayin ko na lang siya para itanong ko kung anong nangyari. Aray ko! Ang sakit. Parang may hindi magandang nangyari sa ginawa kong bantay ng bahay. Hala, Eve, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang bumagsak at parang nanghina? Halika nga, punta tayo sa kwarto. Painumin kita ng vitamins, Mom. Wow! Yung mga pera at ginto na tinatabi namin, nasaan na? O anak, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Hala anak, mukhang pinasok tayo ng magnanakaw. Pati yung mga CCTV sinira. Nakakapagtaka lang, anak. Alam niya kung saan nakalagay yung mga nakatagong CCTV. Tay, si nanay po nakita nyo? Oo nga, no? Hindi ko siya nakita habang iniikot ko ang bahay. Tay, siya kaya ang may gawa nito? Sana naman hindi tayo nagkamaling binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Lola, nandito na po ako at may dala akong pasalubong sa inyo. Tiyak magugustuhan niyo po to. Aba, apo ko, kaya ka pala naging baboy dahil sa mahiwagang pusa na ito. Pero apo, hindi ito ang tunay niyang katawan. Yan. Talaga po, Lola? Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman makakaganti na ako sa hayop na yan. Oo, apo. Pero wag kang mag-alala. Dahil kung ano ang nararamdaman niya, nararamdaman din ng tunay niyang katawan. Lola Wanda, tignan niyo to. Regalo sa atin to ng hayop na yan. Ang galing mo talaga, apo. Siyempre, san pa ba ko magmamana? De sa lola kong magaling at maganda. Gusto mo ba makabawi sa hayop na to dahil ginawa kang baboy damo? Aba, syempre. Lola Wanda, gusto kong pahirapan siya ng husto dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Hawakan mo to. Ayan na ang pagkakataon mong makaganti, apo. Ngayon ka lang ba nakahanap ng katapat? Buti nga sa'yo, mali ka ng kinampihan na tao. Ngayon magdusa ka. Parang mas maganda kung dyan ka sa loob para maramdaman mo ang takot na naranasan ko nung ginawa mo akong baboy. Paano, Lola Wanda? Alis na muna ako at kailangan ko mag-relax gamit ang pera na binigay sa atin ng hayop na yan. Hala, Eve, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagkakaganyan. May masakit ba sa'yo, Eve? Hindi ko na kayang makita kang ganyan. Halika na nga. Dadalhin na kita sa pagamutan. Ma'am, kailan pa po ba niya to nararanasan? Doc, ngayong gabi lang po pag uwi namin. Kamusta na po ba siya, Doc? Nahihirapan po kasi ako tuwing maririnig ang iyak niya. Parang nahihirapan siyang huminga. Bale, base po sa resulta na ginawa namin sa kanya kanina, normal naman po ang lahat. Wala naman pong problema pero parang may kakaiba sa kanya at hindi ko matukoy kung ano. Mixed breed po ba siya? Hindi ko po alam, Doc. Paano, Doc? Alis na po kami. Okay naman po pala siya. Salamat po. Sana makauwi na si tatay. Nanghihina ako. Nararamdaman kong nilalason ang katawan ng ginawa kong bantay. Ngayon lang to nangyari. Paano niya nagagawang kontrahin ang kapangyarihan ko? Aray ko. Anak, andito na ako at may kasama na akong albularyo. Sana matulungan niya si Eve. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ang kaibigan ko. Hinang-hina na po siya at kanina pa umiiyak. Ilagay mo na ang pusa sa gitna. Wala na kayong magagawa sa pusang yan. Hawak ko na ang buhay niya. Ayoko na, Emmanuel. Hindi ko kaya ang mangkukulam na may hawak sa buhay niya. Baka pati buhay ko ay madamay. Tay, paano na po yan? Ipagdasal na lang natin, anak, na sana may tumulong kay Eve. Ang sakit-sakit na, inay. Tulungan mo ako. Mahal kong Reyna, anong nangyari? Bakit sumigaw at umiiyak ka? May nakapasok ba sa kwarto mo? Mahal ko, pakiramdam ko may nangyaring masama sa anak natin sa mundo ng mga tao. Ha?
Hindi ba nag-aaral siya sa bahay ng guro niya? Patawad sapagkat may iniutos ako sa kanya para dalhin dito. Ano? Anong nangyari sa'yo? Humanda kayo, parurusahan ko ang mga taong gumawa nito sa anak ko! Ginger, ituro mo sa akin kung saan sila nakatira. Madali ko na lang sila matutunton pag malapit na tayo sa lugar. Masusunod po, mahal na hari! Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang pagpapahirap sa anak ko. Mahal na hari, paglagpas natin dito sa bundok, matatagpuan na natin ang tinitirhan ng mahal na prinsipe. Pero bago yon, kailangan nating sagipin ang spiritual niyang bantay sa matandang babae na nagpapahirap sa kanya. Bakit nagliliwanag ka, Eve? Pinapagaling mo ba ang sarili mo? Walang nangyayari. Nauubos lang ang lakas ko. Teka, parang nararamdaman ko ang amang hari. Nakita niya siguro na ako'y nanghihina. Lagot, alam niya nang tumakas ako. Sana gumaling ka na, Eve. Baka ito na ang magiging huli nating pagkikitaan na. At paghihigpitan na ako ng amang hari dahil sa nangyaring ito. Pag wala ng buhay ang pusang yon, pwede ko na siyang kainin upang ako'y maging isang magandang dalaga muli. Marararanasan ko na muli ang mabuhay ng normal at hindi pinangdidirian. Maghintay lang kayong mga nanlalait sa akin. Mahal na hari na. Iligtas ko na po ang spiritual na bantay ng mahal na prinsipe. Mabuti kung ganon! Ngayon, tikman mo ang init ng galit ko! Anong nangyayari? Hoy, siguraduhin mong gaganda ako dyan sa ayos ng buhok ko, ha? Siyempre naman po, ma'am. Gusto ko yung magmumukha akong mas fresh pa sa'yo, ha? Sige po, ma'am. Susubukan ko po. Anong susubukan? Gusto ko gawin mo, kung hindi mo kaya, sabihin mo agad, makaalis na nga lang. Iiha, ano nangyari? Bakit umalis yung customer natin? Hindi niya po ata nagustuhan yung sagot ko sa kanya. Kasi gusto niya daw magmukhang bata. Aba, grabe naman yung bruhang yun. Ano tingin niya sa salon natin? Nagre-retoke? Hala, Eve, anong ginagawa mo? Teka, salamat naman at masigla ka na ulit, Eve. Parang naligtas na ng amang hari ang bantay ko at lumakas na ako. Kailangan ko lumabas para salubungin siya. Ginger, tama ba tong pinuntahan natin? Opo, mahal na hari. Amang hari, maraming salamat po sa pagligtas sa akin. Sumakay ka na at kailangan mo nang umuwi. Hindi pa po pwede. May isang bagay pa ako na kailangang gawin. Ang hirap naman sa lugar na to, walang makapagpalabas ng tunay kong ganda. Teka, bakit may sunog sa itaas? Hala, parang bahay yun ni Lola Wanda. Yung mga pera at ginto ko doon, kailangan ko magmadali. Lola Wanda, nandyan po ba kayo sa loob? Buhay pa ba kayo, Lola? Sino kaya ang may gawa nito? Kailangan ko na magmadaling kuhain tong mga ginto at tumakas. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Mare, tama ba tong nakikita natin? Hindi ba tayo nananaginip, Mare? Bakit biglang naging isa yung dalawang pusang itim? O kaya nga, Mare, baka may nagkagusto kay Ana na engkanto kaya bigla silang yumaman. Kinikilabutan ako, Mare. Mahal na hari, may naririnig akong dalawang marites. Dalhin mo dito. Tara na, Mare, tumakas na tayo. Baka mamaya ano pa gawin sa atin yan? Ano nangyayari sa atin? Titignan ko ang pinaggagawa niyong dalawa. Ang sama nyo. Dahil sa inyo hindi nakakain ang anak ko. Tanggapin nyo ang aking parusa. Patawarin mo kami! Ngayon, malaya na kayong dalawa na makapagmarites ng hindi nahuhuli ng mga tao. Layas! Kailangan ko na magmadali. Akala mo matatakasan mo ang ginawa mong kasamaan? Sa
Saan ka pupunta, Dolores? Ikaw na naman. Akala mo tatablan ako, hindi ka talaga marunong madala? Ganon ha? Akala mo siguro ako yung nahuli mo nakaraan. Etong para sa'yo. Tama na, masakit na! Aray ko! Hindi pwede to! Binigyan ka na namin ng isa pang pagkakataon pero sinayang mo lang. Simula ngayon, habang buhay ka na magiging ganyan. Teka, bakit nakakapagsalita ang pusang yun at tinawag pa niyang anak si Eve? Hala! Anak ng hari ng mga pusa si Eve. Bakit lumiliwanag ako? Meron pang isang nakikinig sa atin. Isa ka pa! Ito ang sayo! Huwag po, Amang Hari. Kaibigan ko po yan at siya ang nag-aalaga sa akin. Eve, ikaw ba yan? Ang amang hari, baka pwede niyo po ako bigyan ng kakayahan para makausap ko sandali ang aking kaibigan. Ana, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Eve, yan ba ang tunay mong anyo? Oo, Ana. Tinulungan lang ako ng Amang Hari para makausap ka sandali. Paano, Ana? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam sa'yo, Eve. Mag-ingat ka palagi. Sayang yung mga pagkain na naiwan mo, Eve. Kamusta na kaya si Ana? Ang tagal na namin hindi nagkikita. Sana ay mag-ingat ka palagi.